iisa, si Kristo na anak niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong mahal na poong Jesus Nazareno ay ang nagpakilala sa atin na ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Moises, at ang Diyos ng mga propeta ay iisang Diyos nating lahat. Siya ang Diyos Ama na patuloy na nagmamahal sa atin. Siya ang Diyos Ama na patuloy na kumakalinga sa atin mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Siya ang bukod tanging guro na binanggit ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Kaya bilang Ama, nais po ng ating Panginoong Diyos na tayong lahat
magpakatotoo, maging puro at malinis ang ating intensyon sa araw-araw ng ating buhay. Nais niya na ang ating mga hangarin at motibasyon ay palaging mabuti. At higit sa lahat, inaasahan niya sa atin na huwag pakitang tao lamang ang ating mga kilos at mga gawa. Kaya naman kung inyo pong mapapansin, nagbabala sa Ebanghelyo ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno na gawin at sundin ang lahat ng mga inuutos ng mga eskriba, ng mga saserdote at ng mga puno ng bayan. Subalit, huwag tutularan ang kanilang mga gawa. Bakit po? Sapagkat gumagawa lamang sila ng mga ritual upang iangat ang kanilang mga sarili at upang parangalan sila at bigyan ng papuri. Ginagawa nila ito upang magpasikat sa publiko dahil ang tingin nila sa kanilang mga sarili, sila ay mataas at hindi pwedeng magkamali, lalo na sa larangan ng batas. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa totoo lamang po, may mga pagkakataon sa ating buhay na ganito rin ang ating ginagawa. Na minsan, nagpapakitang tao tayo para lamang matanggap ng iba. Minsan, hindi tayo nagiging totoo sa ating mga sarili at ginagamit natin ang kakayahan ng ibang tao upang lamangan, abusuhin at pagsamantalahan ang kanilang kabutihan. Subalit, hindi po ito ang itinuturo sa atin. Sa bawat panahon at sa bawat pagkakataon, hangad ng Diyos na maging malinis at dalisay ang ating mga hangarin, na kahit anumang hirap ng ating buhay ay wala tayong tatapakang ibang tao, na kahit maraming pagsubok, hindi tayo kailanman mag-iisip at maghangad ng masama sa ating kapwa. Makikipaglaban tayo ng patas, lalaban tayo ng buo ang puso dahil alam natin na kasama natin ang Diyos sa ating paglalakbay. Kaya nga po lagi sana nating tatandaan, kagaya sa Ebanghelyo, na ang respeto ay kusang ibinibigay. Hindi po natin yan pwedeng ipagpilitan sa iba. Bunga ito ng ating sinseridad at mabuting pakikipagkapwa-tao. Kung taglay natin sa ating puso ang kabutihang asal, mangunguna dapat sa ating buhay ang pagpapakumbaba at pagpaparaya. Kaya wag po nating kakalimutan na habang pinipilit natin ang ating mga sarili sa katanyagan at karangyaan, lalo itong ipagkakait sa atin. Habang itinataas natin ang ating mga sarili, ay lalo naman tayong ibababa ng pagkakataon. Lagi nating tatandaan na tanging sa Diyos lamang ang lahat ng papuri at karangalan. At sa pagkakataong ito'y naway maging inspirasyon natin lagi ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Sapagkat kahit likas at tunay siyang Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging alipin kagaya natin. Ipinanganak
tulad ng karaniwang tao. At nang si Jesus Nazareno ay naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, at maging ito man ang maging huli niyang hininga sa kalbaryo ng krus. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, patuloy tayong hinahamon sa ating ebanghelyo na tayo'y magpakumbaba at tayo ay magparaya upang ang biyaya ay mapasa atin sa tuwina. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.